matunog pa rin ang mga Dutertes. So bakit hanggang ngayon sila pa rin ang laman ng media, television, social media? So bakit hindi matahimik ang mga kaliwang grupo patungkol sa mga Dutertes? Ang sinasabi nila ay mamamatay tao daw ang mga Dutertes at mga korap ang mga Dutertes. Pero bakit nga hanggang ngayon ay marami pa rin na sumusuporta sa kanila? Hindi natin maiwawaglit mga kababayan dahil maraming umaatake sa kanila, marami rin silang taga-suporta. Pero bakit hanggang ngayon mga kababayan na sila pa rin ang laman ng international news, social media, radio at television? Sila pa rin ang usap-usapan sa mga kalsada, kali sa Kalakhang, Maynila. Dahil ba? Dahil ang maganda ang pamamalakad ng mga Dutertes? Dahil ang maganda ang pamamalakad ng mga Dutertes? Kasi alam mo mga kababayan, hindi ko personally nakita o kakilala mga Dutertes. So bakit marami pa rin nagtitiwala sa kanila? So bakit ako nagtitiwala sa pamilya Duterte? Dahil noong panahon ni Duterte ay naging tahimik ang ating bansa. Safe maglakad sa gabi, safe ang mga kabataan, lahat ay seguridad. Pero sa panahon ngayon ni BBM mga kababayan, ay bakit sinasabi nila ay mas safe daw ang panahon, ang pamamalakad ni BBM? So naniniwala ba kayo mga kababayan na talagang safe ang panahon ni BBM? Walang korupsyon, ang lahat ng korupsyon ay nagsimula sa panahon ni Duterte. Bakit hanggang ngayon mga kababayan ay ginigisa pa rin? So napapansin niyo mga kababayan, nakikita niyo, napapanood niyo sa television, ang Supreme Court ay binasura ang petition kay VP Sara. Ito yun mga kababayan, basahin natin. Supreme Court dismisses petitions questioning impeach proceedings versus VP Duterte for mootness. So para saan pa ba mga kababayan ng mga impeachment ng mga senador na yan, ng mga congressman na yan, na umaayaw sa pamilyang Duterte? Dahil ito mga kababayan, ang lahat ng pasimuno nito ay pinagmulan nito mga kababayan ay dahil sa politika. Sa akin lang to ewan ko lang sa mga, kasi magkakaiba naman tayo ng pinapaniwalaan, sinusuportahan sa mga BBM supporters. Nakikita niyo sa panahon ngayon na para ang Pilipinas ay nakatuon lang sa pamilyang Duterte. Pagbabasihan natin mga kababayan, safe ba sa panahon ni BBM o mas safe sa panahon ni Duterte? Alin kayo doon mga kababayan? Kung idadaan natin mga kababayan sa snap election, malamang ligwak pa rin, panalo pa rin ang Duterte, si VP Sara. So nakikita niyo mga kababayan, sa dinami-rami ng kinakaso nila kay VP Sara, bakit hanggang ngayon ay tumitindig pa rin? Pinagtatawanan lang sila ni VP Sara dahil alam ni VP Sara na wala siyang kasalanan. Yung sinasabi nilang confidential fund 125 million, ay bakit hanggang ngayon mga kababayan ay wala pa rin silang linaw, wala pa rin silang maibabato, parang hears sila. So basahin natin mga kababayan itong sinabi ni JVR Seto. Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President Sara Duterte personally tumanggap o nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential fund, intelligence funds? Wala. So ito yung sagot naman ni Attorney Roderick Wame. Based on the documents po, wala po. So meaning mga kababayan, ito ay gawa-gawa lang, planted lang to. Sinasabi lang nila na ginasta ni VP Sara. Hindi ako expert mga kababayan, pero pinagbabasyahan lang natin mga kababayan yung napapanood natin sa radio at television. Dahil lahat naman tayo mga kababayan ay may kanya-kanya tayong sinusuportahan. May kanya-kanya tayong iniidolo sa mga politician. Bakit? Nandiyan ang mga politician. Halos laman lahat ng mga politician, mga korap.
So napapansin nyo, nakikita ni mga kababayan, maraming mga politician na dati-rati ay kampi kay Duterte. Sa ngayon ay humiwalay sila. Kagaya lang ni magkapatid ni Erwin at saka si Boss Rafi. Dati-rati ay pro Duterte yan. Napapansin niyo yan dati mga kababayan. Ngayon, tumagilid sila, tumalikod sila, iniwanan nila si Duterte. Dahil mga kababayan, lahat naman yan ay politika. Sa politika mga kababayan ay kapag kung sino yung nakaupo, ay doon ka. Kung sino yung magbibigay sa iyo ng protection, magbibigay sa iyo ng malita, ay siyempre doon ka mga kababayan. Alangan na suportahan mo si Duterte, ay nakakulong na. Wala naman maibibigay sa iyo. Siyempre, kaya sila bumabalimbing yung mga iba, pupunta kay BBM, ay siyempre mga kababayan, si BBM ngayon nakaupo. Panapanahon lang yung mga kababayan, kagaya lang din ni Mima Alicia, ang vlogger na ito. Kung makapanira kay Duterte ay wagas. Sinasabi nila mamatay na si Duterte. So bakit siya pa nauna? Sinisisi nila kay Duterte dahil sila daw ang may kagagawan. Pero ang usap-usapan ay may utang pala ito si Mima Alicia na 8 million sa sinasabi nilang Boss B. So sinong gagawa mga kababayan? Sila din. So lahat ng mga bintang mga kababayan ay binabato sa Duterte. Bakit natin hindi timbangin mga kababayan? Siguro naman may matatalino tayo mga Pilipino. May puso't damdamin din tayo mga kababayan. Sino ba susuportahan nyo? Yung talagang kurap? Nakitang-kita nyo sa dalawang mata nyo? Ano yung nangyayari sa panahon ngayon at previous? Siguro naman mga kababayan, hindi naman tayo bulag. Alam niyo na yung tamat at mali. Hindi na kailangan i-remind pa sa inyo, ito yung gagawin nyo dahil ito mga kababayan ay namumulat na tayo sa katotohanan. Pero bakit tayo ay nabibili ng salapi? Ito tandaan niyo mga kababayan, kapag nasa libingan na ba kayo? Madadala niyo ba sa hukay ang lahat ng kayamanan niyo? Hindi. Di ba? So maging kontento naman kayo mga kababayan kung ano meron kayo. Huwag niyo naman kamkamin lahat ng gusto niyo dahil nasa puder kayo. Lahat naman ng bagay ay may hangganan. Lahat ng katungkulan ay lilisan din yan mga kababayan. Huwag naman tayo maging bulag sa katotohanan. Nagbubulag-bulagan tayo eh. Hindi natin kayang sabihin yung katotohanan. Sa panahon ni Duterte ay masif tayo. Sa panahon ngayon, bahala na si Batman. Bahala na si Pedro. Ngayon, kay Pedro, kay Juan, pareho lang. Dahil walang pinapakinggan. Sila lang ang tama. Mga vlogger naman ng mga bayaran, magbago na po kayo. Dahil kakarmahin din kayo ni mga kababayan, lahat ng masama ay may karma yan. Lahat ng kasinungalingan ay makarma yan. Huwag yung puro kasinungalingan ang sinasabi natin mga kababayan dahil hindi naman tama yan eh.